Siguro ang iniisip mo ngayon, isa na naman tong mga nagsasabi na wag na akong mag-aral, na walang kwenta ang diploma, ganyan-ganyan. Hindi naman ganon. Ako mismo, Lasal graduate. Pero nagsimula ako magnegosyo, is 12 years old pa lang ako. Gamit yung 50 pesos na baon na binibigay sa akin ng magulang ko. Tapos kumita, pagdating ng 15 to 16, nag-e-commerce, kumita ng malaki, bumagsak, tapos kumita ulit ng malaki, tapos bumagsak na naman dahil sa pandemic, tapos umangat ulit. At 25 nakuha ko ng dream house ko, all paid in cash. Nabili ko na rin yung mga kotse na gusto kong bilhin. Hindi lang to mema-mema lang. Galing ito sa totoong buhay. So ito na. Ito yung 5 na pumipigil sa'yo. Isipin mo yung school system natin para lang siyang military training pero sa classroom. Kasi ito yun sino yung mga nire-reward? Yung mga sumasagot ng tama. Sundin ng instructions, i-memorize sa mga formula. Pag nagawa mo lahat ng mga yan ng maayos, is mataas ang grades mo. Pero alam mo kung ano yung hindi na-develop? Yung ability mo mag-figure out ng mga bagay na wala sa libro. Parang ganito lang yan isipin. Yung school is naglalaro kayo ng board games na may instruction manual. Merong rules, may steps, at may winner based kung sinong sumusunod ng pinakamabuti. Pero sa isipin mo, sa totoong buhay, wala naman instruction manual. Walang rules. Ikaw ang gagawa ng sarili mong laro. Kaya yung mga bulakbol na yan is araw-araw nila yung ginagawa Diskarte. Nagkakat ng klase para magnegosyo ng load sa hallway. Pero di ko sinasabi magkat kayo ng klase Nakakita kasi sila ng demand. Yung iba naman, nag-aayos ng assignment ang iba, kapalit ng bayad. So nagka-create sila ng services. Sa experience ko naman, nung elementary pa lang ako, nakakita ako sa Facebook ng magandang cover photo. Dahil sa sobrang ganda ng cover photo na yun, is nagpagawa ako sa ate ko ng cover photo. Nung pinakita ko sa mga classmates ko yun, nainggit, so nagpagawa din sa akin. So ang ginawa ko, siningil ko sila ng 50 pesos every cover photo, tapos binabayaran ko lang ate ko ng 20 pesos. Yun na yun. Yun yung very first outsourcing business ko. Hindi galing sa klase yun, galing yan sa diskarte. Sa school, ano yung ginagawa mo? Nag-aaral ka. Ini-store mo yung information sa utak mo, di ba? Tapos, every exam, dun mo lang nire-release yung information na yun para sa grade. Yan ang cycle mo for 16 years. Para ka nagsa-cellphone na puro charge na ng charge, pero hindi naman ginagamit in real life. Pero sa adulting at sa paggagawa ng pera, hindi ganoon yung laro. Yung laro ng pera ay sino ang maraming value na nakikreate para sa ibang tao. For example, ganito, yung manok. Marami kang alam tungkol sa manok, about sa anatomy niya, sa species nila, sa history nila, sa evolution nila, sa feeding habits. Pero ang tanong, may itlog ka bang na-produce? Or alam mo lang? Kasi yung itlog ay yung kinikita natin. Hindi yung encyclopedia sa utak mo about sa manok. Marami kang alam, pero alam mo ba kung paano i-convert yung knowledge mo into money? Yung iba naman, kaya mong explain kung paano tumatakbo yung algorithm ng TikTok. Pero wala ka pang ni isang post para kumita. At ito pa ang mali ng mga tao ngayon. Puro focus sa pagtitipid. Ang pagtitipid, 20% lang yan sa pagiging mayaman. Yung natitirang 80% is creating value para sa ibang tao. Pwede ka magbenta ng product, service, content, kahit ano na may value sa ibang tao. Ito yung na-realize ko. Yung nagsisimula pa lang ako mag-digital middleman. Hindi naman ako yung gumagawa ng video. Hindi naman ako yung editor. Ang ginagawa ko is nagbebenta ako ng short form editing services for 100,000 pesos sa mga international clients. In-outsource ko yung work sa mga editor dito sa Pilipinas na nangangailangan ng trabaho for 30,000 pesos at yung 70,000 pesos na yun, akin na yun. Hindi ko na kailangan pa ng degree sa film school para lang kumita sa industry na to. Ang kailangan ko lang is marunong mag-create ng value at magbenta sa ibang tao. Ngayon, handa ka na ba? Dahil ito yung pinakamasakit na pakinggan. Alam mo ba, habang pinapanood mo to, may part na sa'yo na alam mo na kung ano to, pero ayaw mo pa rin aminin. Ito yung pinaka-ironic kasi. Yung mga matatalino, dahil sanay silang laging tama, laging may correct answer, laging pinupuri ng ibang tao, nagde-develop sila ng sobrang toxic na ugali, perfectionism. Yung fear of looking stupid, yun yung kulungan nila. Noong 2020, pandemic, Justin Bieber pa yung hairstyle ko noon, nag-pitch ako sa una kong client ng video editing services. Sobrang bulol ko noon mag-English. The Philippines is not safe that anymore. Pero kahit alam kong bulol ako mag-English, ginawa ko pa rin yun kasi wala naman silang idea kung sino ako At least matry ko. Practice makes improvement. Hindi perfect. Alam mo kung ano nangyari? Nakuha ko pa rin yung client kahit hindi perfect yung pitch ko. Kung hindi, dahil nag-show up ako. Pero ito yung mas masakit na part. Kasi sa totoo lang, naapektuhan din ako ng judgment ng ibang tao at ang mahal ng pinambayad ko. Noong nagsisimula pa lang akong kumita sa online business ko, yung mga kaibigan ko at yung mga kakilala ko, minamalit nila ako kasi noon, hindi pa sikat yung online business. Hindi pa
siya career. Akala ng iba, kapag sinabi ko nag-online business ako, akala ng iba, nagla-live selling yan or nagbebenta yan ng short at jerseys online. Parang ganun yung tingin nila sa akin, pero wala akong hate doon Pero yun yung tingin nila sa akin at masyado mababa ang tingin nila sa akin. At alam mo yung ginawa ko, gumawa ako ng physical business. Gumawa ako ng coffee shop. Lahat ng kinita ko sa online business, pinagawa ko ng isang coffee shop. Below 500,000 pesos ang pinuhunan ko dito. Para lang kapag nagpapakilala ako sa kanila, may masasabi ako. Sasabihin ko, may online business ako at may restaurant ako. Para lang maganda pakinggan. Pero sa totoo lang, yung kinikita ko sa online business ko, 50 times mas malaki kaysa sa coffee shop na yun. Meron pa mga araw na lugi pa yung coffee shop ko Tapos eventually, nagsara na din siya. So halos kalating milyon ang pinambayad ko para lang sa image ko, para lang hindi ako ma-judge. Yan ang presyo ng pakialam ko sa opinion ng ibang tao na hindi naman mahalaga sa akin. Kaya sinasabi ko sa iyo to, na huwag kang matakot na mag-fail, pero matakot kang mag-quit. Yung mga dating magugulo sa klase, ngayon kumikita na sila ng milyones. Alam mo bakit? Kasi hindi sila nag-overanalyze. Hindi sila takot na ma-reject or hindi ng ibang tao. Ngayon kumikita na sila habang ikaw nag-aalala ka pa rin, sasabihin ng ibang tao na wala naman ambag sa kuryente at bills mo. Ito yung tinuturo sa'yo ng school. Mataas na grades, magandang university, magandang trabaho, magandang sahod, retire at 60 years old. At alam mo yung problema dyan? Yung magandang sahod na pinangako sa'yo, 25,000, 35,000, kahit 50,000 pa man yan, hindi kayo yayaman dun. Yung pinaka-importanting skill na kailangan ng isang tao sa totoong buhay ay dapat marunong ka magbenta. Bakit? Kasi kung marunong ka magbenta, kontrolado mo yung buhay mo. Pwede mong ibenta ang sarili mo sa job interview, ibenta ang services mo sa international clients, ibenta ang business idea mo sa mga investor. At yung pagbebenta, hindi yan tinuturo sa school. Walang curriculum yan. Pero yung mga bulakbol sa school, nagbebenta sila araw-araw. Yung class clown, binibenta niya yung attention niya araw-araw. Kinukuha niya yung tiwala at attention ng ibang tao through entertainment. Yan ang persuasion na tinatawag. Nagpa-practice na sila ng maaga pa lang nang hindi nila namamalayan. Yung pinaka malupit sa lahat ng mga sinabi ko ngayon. Kasi lahat na natutunan mo, yung diskarte, yung value creation, yung pagbebenta, walang kwenta kung hindi mo maayos tong isang bagay na ito at ito yung pinaka mahirap na baguhin kasi nasa loob mo na siya. Kaya hindi ka nakapagsimula mag-business kasi ang iniisip mo, paano kung mag-fail ako? Hindi na ako yung matalino na sinasabi nila. Kaya ka hindi makapag-ask ng help sa ibang tao kasi ayaw mong isipin nila na meron kang hindi alam. Yung identity mo na pagiging matalino, yan yung nagiging kulungan mo. Samantalang yung mga bulakbol, wala silang identity na pinoprotektahan. So they are free. Free to try, free to fail, free to reinvent themselves. Alam mo yung na-realize ko sa sarili ko, doon bumagsak lahat nung na-scam ako, nung nag-fail yung business ko. Nung dumating yung pandemic, doon ko na-realize, yung title, hindi yung nagpapakain sa'yo. Yung action mo, yun yung nagpapakain sa'yo. Nung wala ang lahat, wala na ako identity na pinoprotektahan. Naging free ako to rebuild from scratch. At yun yung freedom na kailangan mo para yumaman. Yung goal mo, hindi lang yumaman. Ang goal mo, maging klase ng tao na kayang maging mayaman. 80% character, 20% knowledge. Kailangan mong i-develop yung karakteristik ng isang milyonaryo. Hindi lang yung numero na sa bangko mo, hindi porket nakalagay doon 1 million, you're a millionaire. No, yung karakteristik ng milyonaryo ang kailangan mo ma-obtain. Kaya kung makita mo, kahit yung mga nananalo sa loto, naghihirap pa rin kasi wala silang karakteristik ng isang milyonaryo. So ngayon, alam mo ng 5 rason. Alam na natin na walang kwenta yung knowledge nang walang action. Kaya ito yung 3B framework na tinitis ko since the beginning. At kung hindi mo gagawin to, lahat na natutunan mo sa video na to is mawawala lang din at wala rin kwenta. Mabilis lang naman to, 3B framework. Benta, bilis, bawi. Sa totoo lang, hindi ko sinasabi lahat ng mga bulakbol lumayaman Hindi. Marami rin mga bulakbol ngayon na mahirap ang sitwasyon nila ngayon. Hindi sa pagiging bulakbol ang susi. Hindi ko sinasabi ngayon, estudyante ka, maging bulakbol ka na lang. Hindi. Ang key para maging successful yung 3 ugali na madalas na meron ang mga bulakbol na wala sa mga honor students. Ito yung willingness to take a risk, bias for action, at yung pagkawala ng takot sa judgment ng ibang tao. Hindi mo kailangan maging bulakbol para yumaman, pero kailangan mo ma-unlearn yung mga mental chains na binigay sa iyo ng school system. So ito na yung tinatawag kong 3B framework, yung benta, bilis, bawi. 3 salita lang, simple lang, pero ito yung nagbago ng buhay ko, nagbago ng buhay ng family ko, at nagbago ng buhay ng 25,000 students sa tinuruan ko. B number 1 is benta. Matuto ka magbenta. Hindi ibig sabihin ito kailangan mo maging car salesman or maging networker na recruiter. Dapat matuto kang i-communicate yung value ng isang bagay sa paraan na gusto ng tao
tao na kumilos. Paano mo gagawin to ng libre? Mag-start ka magbenta ng services online. Kahit ano pa yan. Magbenta ka ng designing, writing, editing, tutoring, social media management, mag-edit ng videos, long form, short form, mag-edit ng thumbnail. I-offer mo yan sa mga tao, sa mga business owners, sa mga content creators na katulad ko. Hindi naman kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan na gumawa ka pa ng website. Hindi mo na kailangan ng kapital. Hindi mo na kailangan na lahat ng mga yun. Ang kailangan mo lang gawin is magsimula. Kasi yun yung ginawa ko. Pagkatapos lahat ng mga failures na trinay ko, pagkatapos ng lahat ng mga business ko na nag-fail, trinay ko naman ibenta yung video editing services ko. Specifically, Facebook ads editing. Binibenta ko to sa mga kaibigan ko na nagbebenta din online, yung mga e-commerce friends ko noon. At doon ko natuklasan yung digital middleman model. 3 skill lang naman talaga ang nagpapayaman. Yung build, gumawa na something na may value, sell, i-convince yung tao na yun na bilhin yun, at lead, pakilusin yung ibang tao na gawin yun for you. So build, sell, and lead. Hindi mo kailangan maging expert sa 3. Kahit isa lang pwede ka nang kumita. At ang pinakamagandang entry point, yung pagbebenta. Kasi maraming nagbabago kapag sinimulan mo pag-aralan yan. B number 2 is bilis. Gawin nating habit yung mabilis na pagkikilos. So, kung may naisip kang idea, i-execute mo kagad within 48 hours. Hindi kailangan maging perfect. Kahit pangit ang execution mo, kahit hindi pa pulido, i-execute mo kagad. Okay lang yan. Basta gawin mo. Kasi pag ginawa mo, makakapag-adjust ka kagad based sa feedback ng ibang tao. So bakit 48 hours? Kasi after 48 hours, namamatay ang motivation. Nagiging tsaka na lang yung gagawin mo dapat today. Ito yung mga practical na pwede mong gawin. Every week, pumili ka ng isang maliit na experiment. Isang post sa social media, mag-offer ka ng isang service, isang message sa potential client, isang application sa freelancing site. Isa lang. Kung wala kang resulta, hanapin mo yung reason kung bakit wala kang resulta, i-improve mo yun at ulitin mo ulit gawin. Yun lang. Hindi ito magic. Pero yung compound effect ng isang maliit na action per week, sa isang taon, 52 experiments yan. Karamihan ng tao, 0 experiments sa buong buhay nila. Hindi man lang sila nag-try ng something new sa buhay nila. Kapag marami kang ginagawa kasi imposibleng 0 ang pwedeng mangyari. Parang sa loto lang yan. Kung tataya ka ng loto once a year, may pag-asa ka ba mananalo? Hindi. Pero kung tinry mo tumaya na sa loto every single day, malay mo naman, di ba? Ang point ko lang dito, volume negates luck. B, number 3 is bawi. I-train mo ang sarili mo bumangon mula sa failure. At ang pinakamabisang paraan is i-expose yung sarili mo sa rejection. Sadyain mo on purpose. Literal, on purpose. Araw-araw gumawa ka ng isang bagay na may chance na ma-reject ka. Makipag-negotiate ka sa binibili mo. Like, baratin mo kung sino yung binibilihan mo. Mag-pitch ka ng idea. Mag-offer ka ng services sa isang stranger online. Ang goal is hindi yung manalo ka. Ang goal, masanay ka sa feeling kapag yung tao is humindi. Like, ayaw ko niyan. Di ako papayag. Kasi 99% ng mga tao, tumitigil kagad sila sa unang hindi. Every failure is data. Hindi yun rejection. Information yun. Kasi nga isipin mo ngayon is ganito. Hindi pala gumana yung gantong approach. Sige, mag-try naman ako ng ibang paraan. Yun. Walang drama. Data lang. So kung uulitin natin, benta, bilis, bawi. 3 salita lang, install mo yan sa utak mo ngayon. Ngayon, alam ko yung tumatakbo sa utak mo ngayon. May mga excuses ka na. 3 lang yung lagi ko naririnig sa mga ganito. Wala akong kapital. Di mo naman kailangan ng kapital para mag-start. Service-based business. Binibenta mo yung oras mo at skills mo sa ibang tao. Ang kapital mo dun, yung internet, yung laway mo. Yun na yun. Sapat na yan. Ang totoo na sinasabi nila walang kapital is hindi ko alam kung paano magsimula. Yung totoong walang kapital. Wala silang kapital sa knowledge. At ang sagot dyan, hindi pera din. Ang sagot dyan, matuto online. Libre lang naman. May wifi ka. May student nga ako, si Clyde. Nagsimula lang siya sa isang sirang cellphone na. Sirang cellphone lang ang gamit niya. Wala siyang PC, wala siyang ambag sa pamilya. Dumaan siya ng ilang rejection at failures bago nag-click yung tinuro kong business sa kanya. Ngayon, nakabili na siya ng mga gusto niya at may pang-ambag na siya sa pamilya niya. Sirang cellphone lang siya nagsimula. Yung pangalawang objection naman sa utak mo ngayon is wala naman akong skill na ibebente. Meron. Hindi mo lang alam. Kung marunong ka mag-type, mag-research, mag-manage sa social media, may tao na willing magbayad para dyan. Kung talagang wala pa talaga, kung mabilis ka mag-reply sa mga kaibigan mo, why not do admin tasks sa mga CEO at mga managers? Kung mahilig ka mag-edit sa phone, why not hindi ka mag-offer ng video editing service sa mga content creators? Kung wala ka talagang skill online, kailangan mo lang ng 2 linggo para lang matuto ng basic online skill. At hindi 4 na taon. 2 linggo lang talaga. Next naman, nasa probinsya lang ako, walang opportunity dito. Ang internet ay equalizer. Pwede kang kumita mula sa kahit saan pa sa mundo gamit lang yung phone mo. Yung client mo, pwedeng nasa US habang ikaw sa bahay mo sa probinsya. Hindi excuse ang location. Ang tanging valid excuse lang dito is kung ayaw mong kumilos. So ulitin natin, bakit yung mga bulakbol ang yumayaman? Hindi dahil bobo yung matalino, hindi dahil malas, kundi dahil na program sila na ang daan papuntang success ay mag-aral, magtrabaho, at mag-retire. At yung story na yun yung nagiging identity nila. At ang identity mo sa sarili mo, yun yung magdedictate ng behavior mo. Pero kung babaguhin mo yung story, kung babaguhin mo yung identity mo, yung magiging identity mo ngayon is matalinong tao na hindi
takot kumita, kumilos na mabilis, bumangon pagkatapos ma-reject or ma-fail, iba na ang laro niyan. At ito pa yung maganda, yung pagiging matalino mo, malaking advantage yan talaga. May analytical thinking ka at meron kang ability na matuto na kahit anong skill na mabilis. Yung mga bulakbol na yumaman, madiskarte lang sila. Yes, pero marami sa kanila na hirap pa rin sa mga system, sa scaling, sa management. Yun yung mga bagay na natural na sa mga matatalino. Ang pinakamalupit na combination dito, matalino ka na nga, dinagdagan mo pa ng benta, bilis, bawi. Yun yung cheat code natin. Mag-aral ka na mabuti, maghanap ka ng magandang trabaho, yayaman ka. Narinig mo na ba yan? Yan ang sinasabi ng nanay mo at ng tatay mo. Pero ito yung math. Hindi ko to opinion na, numbers to. Nagastos ka ng 4 years para mag-aral. Tuition, dorm, pagkain, transportation, lahat-lahat 500,000 hanggang 1 million pesos sa public college. Isipin mo yun, 500k to 1 million pesos. Alam mo kung saan nanggagaling yung pera na yun. Sa nanay mo nagtitipid ng 4 na taon, nagbabantay ng tindahan hanggang hating gabi. Kung sa private school ka naman nag-aaral, 2 to 4 million pesos. Dagdagan mo pa yung pera na hindi mo kinita habang nag-aaral ka. Kaya wag ka muna magde-decide. Di ko naman sinasabi na wag ka na mag-college. Mahalaga pa rin siya. Kasi hindi naman lahat na nagdidiskarte yung mayaman. Actually, mas marami pa nga nalulugi. Mas marami ang nagtatry ng negosyo at sumasablay kaysa nagsasucceed. So yung success rate ng pagdidiskarte medyo mababa. So, i-flip natin yung kwento. Hindi ito overnight success, pero based na nakikita ko sa libo-libong students ko, ang mga nagfo-focus sa pagbubuo ng skills nila at dumidiskarte, kapag sineryoso nila to 4 to 8 weeks, may resulta na kagad sila. Basta seryoso to May student ako, 22 years old, taga Bulacan. Yung phone niya, second hand na Redmi, walang laptop. Week 1, nag-research siya ng video editing sa YouTube, libre lang. 2 to 3 hours a day, habang break sa trabaho. Week number 3 is nag-DM ng 50 business owners sa Facebook. 50. Alam mo ba kung ilan yung nag-replies? 3 sa 50. Tapos isa lang ang nag-yes. And then, 8,000 pesos yung first project niya. 3-minute product video para sa isang e-commerce product. Pero nung month 3, 4 na clients na meron siya. 45,000 pesos per month. Hindi magic, hindi overnight success to. 50 DMs, 3 replies, 1 yes, yun ang diskarte. Basta mag-take ka lang ng action. Huwag mo nang intayin pang graduate ka bago ka gumawa ng diskarte mo. Kung kaya mo naman pagsabayin mo na. Noong nagde-decide pa lang ako dati, diploma ba pipiliin ko, diskarte. Wala nagsabi sa akin na meron palang 4 na sitwasyon na kailangan mong malaman bago ka mag-decide. So, depende yung decision mo kung nasaan ka ngayon. Iba-ibang path. Walang isang tamang sagot lang. So dahil wala nga nagsabi sa akin ng 4 na to, nagkamali ako. Kaya ngayon, ibibigay ko sa iyo yung 4 na to para hindi mo na ulitin yung pagkakamali ko. At ang importante is wag ka mag-i-skip papunta sa sitwasyon mo. Kasi bawat isa is may lesson na kailangan mo kahit hindi yung exact na sitwasyon mo. Situation number 1, 18 years old hanggang 21 years old. At may pera naman ang pamilya mo para sa pag-aaral mo. Actually, ito yung pinaka-unfair advantage na meron ka. Best position to sa lahat. Kung ganito ka ngayon, huwag ka magdududa. Kunin mo na kagad yung diploma. Habang bubuo ka ng negosyo mo sa side. 70% ng focus mo dapat nasa school. 30% ng focus mo is sa pagbubuo ng value or ng skill. Parang si Mark Zuckerberg, yung may-ari ng Facebook at Instagram. Nag-aaral siya habang ginagawa niya yung Facebook. Tsaka na lang siya nag-drop nung meron na siyang working product. Yun yung situation number 1. Pero kung wala kang pang-aral, dito na magiging interesting. Kasi dito na sa situation number 2, ang pinaka-unpopular opinion ko. Ang situation number 2 natin is 18 to 21 years old na walang pang-aral. Ito yung unpopular opinion. Dumistarte ka na muna. Tsaka ka na kumuha ng diploma later. Kasi ito, totoo lang, wala ka naman choice. Kundi dumiskarte para kumita ng pera, di ba? At maraming tao na nagsimula dito. Hindi nakapagtapos pero malayong malayo ang narating nila dahil maaga silang kumilos. So paano? Dalawa lang i-recommend ko. Mag-affiliate ka sa TikTok or Shopee. O mas maganda, maging digital middleman ka. Ikaw ang tulay, i-connect mo yung client sa contractor, kumikita ka sa gitna, wala kang malaking puhunan. Kapag kumita ka, pwede ka na mag-ipon. Kapag na-reach mo na 200,000 pesos na savings, pwede ka na mag-decide sa sarili mo kung kailangan mo ba yung diploma. So situation number 3 natin is 22 years old hanggang 30 years old na may trabaho na. May trabaho ka na, pero gusto mong lumaki ang kita mo or yung sweldo mo. Huwag ka magre-resign kaagad. Mag-build ka muna ng small business sa side habang nagtatrabaho ka. Pero, huwag physical business, please lang. Huli mo na yun kasi meron
meron silang kapital. Mag-online business ka muna na mga walang kapital para kung nag-fail ka man lang, at least walang perang nawala sa'yo. Huwag ka magre-resign ka agad kasi yung sahod mo ngayon, yun yung safety net mo eh. Yun yung nagbubuhay sa'yo at sa pamilya mo. Kaya wag mong bibitawan ng sahod mo hanggat hindi ka pa sigurado sa side income mo. Ang pagkakamali lang kasi ng iba is 9 to 5, after ng 5, pahinga na. Kung gusto mo talaga maging successful, yung 9 to 5 para yun sa bills mo. Yung 5 to 9 mo, ayun yung para sa future mo. Situation number 4 natin is para sa mga 22 hanggang 30 years old. Walang trabaho, walang skills, kailangan mong kumita ng pera kagad. Hindi mo na kailangan mag-spend pa, bumalik ka sa school, bumalik ka sa college para kumuha ka ng diploma para kumita kagad. Hindi. Wala ka ng oras para doon. Mag-invest ka na lang kagad sa skills, hindi para sa degree. Pumili ka ng isang valuable skill online. Yun lang ang gagawin mo. Mag-aral ka kung paano mag-video editing, mag-copywriting. Bakit? Kasi lahat ng mga businesses ngayon, nagiging media business na. Yung content creators at mga businesses, kailangan ng tulong at kayo ang hinahanap. Aralin mo lang kung paano to, 2 to 3 hours per day for 4 weeks. Libre yan sa YouTube. And then kapag natutunan mo na siya, tuloy ka na mag-offer ng services. Ganun lang kasimple. Ngayon, sinabi ko na sa yung 4. At ngayon, siguro alam mo na kung saan ka dapat sa sitwasyon na to. Pero meron isang bagay na mas mahalaga pa sa pagpipili ng diploma o diskarte, at ito yung hindi sinasabi ng karamihan. So ano ba talaga? Diploma o diskarte? Ito yung pinakasikat na tanong na marami ako tinanungan sa mga podcast ko. Naging media personality pa ako dahil sa question na to. Marami akong pinasikat na tao dahil sa question na to. Ngayon, after many years, many connections, many millions na dumaplis sa kamay ko at pumunta rin sa kamay ko. At alam mo yung pinaka na-realize ko, ang pinakamalaking lesson na natutunan ko. Hindi lang dahil sa business model yung ibang tao kaya sila nagiging successful, kundi din dahil sa capacity nila na mag-tolerate ng sakit, ng stress, at ng emotional imbalance. Kung gano'n kataas yung pain tolerance mo, gano'n din kataas yung mararating mo. Kaya ang tanong hindi diploma o diskarte. Ang tamang tanong dapat is, sa sitwasyon ko ba ngayon, ano ba talaga ang pinakamatalino kong gawin para yumaman ng pinakamabilis? Naalala mo yung sinabi ko kanina, 30-day action plan. Ito na yun. So week 1, ito yung pwede mong gawin. Pumili ka ng isang skill, video editing or copywriting. Kasi lahat ng mga business is nagiging media business at sila yung kailangan ng tulong. Week number 2 is aralin yung mga basic. Libre lang to sa YouTube. 2 to 3 hours a day lang ang kailangan mo. Hindi mo na kailangan pa mag-invest ng napakamahal na course para lang makapagsimula. Week number 3 is maghanap ka ng mga first client mo online. Kahit mga local business mo, kaibigan mo, maghanap ka sa Facebook group, mag-offer ka sa mga mababang presyo or libre sa una. Ang kailangan mo lang naman dito is feedback galing sa kanila para makapag-improve ka. Week number 4 is deliver. Get mo yung feedback, kunin mo yung testimonial, at yun yung kailangan mo para kumita ka pa ng mas malaki sa susunod mong client. Meron ako estudyante, si John. 20 years old, nag-start lang siya noong November. Within 1 month, November hanggang December, 4 clients kagad na nakuha niya. 6-digit earner na siya. Noong panahon na yun, ngayon 7-digit earner na siya. Isang buwan lang yun. Yun yung nangyayari kapag sinunod mo yung steps at hindi ka tumigil. Ganun lang kasimple. Hindi ko naman sinasabing madali, pero simple lang. At syempre, meron tayong mas mabilis na paraan para kumita ng malaking pera na hindi mo na kailangan matuto na mag-aral ng skills at pwede kang kumita ng 100,000 pesos per month online. Same business model lang, iba lang yung approach. Yun yung ginagawa ko kaya ako yumaman ng sobra-sobra at nabili ko yung bahay at kotse na gusto ko. At yung training na to, binibenta ko to dati, ngayon binigay ko na lang siya ng libre. So pwede mo panoorin yung free training na yon sa baba.